Ito yung tinatawag nating book sharing session na kung saan yung mga tanong ninyo, paano po ba maumpisahan sa mutual fund, paano po ba mag-invest, di ba? So syempre, yung mga ituturo ko po sa inyo ngayon ay manggagaling sa librong ito, The Secret to Saving and Building Your Future, ang libro po ng International Marketing Group or IMG. So lahat po ng mga ating katanungan ay ating masasagot po yan by sharing you the concepts na natutunan ko sa librong ito. Dito po ako nagsimula na matuto kung paano makapag-invest, makapag-ipon ng tama. Dahil nga, nung nabasa ko ang librong ito, di ba, doon ko nalaman, ay, oo, pwede pala talagang magiging ka-shareholder ng mga big companies like Jollibee, Ayala, SM, dahil nabasa ko yung librong ito. Ngayon, hindi naman natin babasahin yung loob ng libro, kung hindi, gagawin natin yung tinatawag naming book sharing. Isa-summarize ko po sa inyo yung laman ng librong ito. Okay lang po ba yun? Kasi alam ko, di ba, tayo busy, di ba? So, ngayon, isa-summarize ko sa inyo, no? Isa-summarize ko sa inyo yung laman ng librong yan. At mahalaga po, basahin po natin, no? Yung nasa, actually ito yung back cover ng libro. Sinasabi dito, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So hindi lang siyang pangmayaman kung hindi para sa ating lahat. Alright? So tandaan nyo po ang picture na sa librong iyan dahil isa din yan sa aking i-share sa inyo later. Okay, umpisahan natin. Ang unang-unang concept na natutunan ko sa librong ito ay ang pay God and yourself first. Itong pay God and yourself first, nung nabasa ko siya sa librong yan, doon nalaman ko ang tamang paraan ng pag-iipon. Bakit? Kapag kumikita pala tayo, ang una nating gagawin, syempre mag-tithes tayo. That's for our eternal investment na sinasabi. Kasi yung kita naman natin, hindi naman natin yan pagmamayari, kaya nga sabi sa libro, mas maganda na magbigay muna tayo. And then, yung 20% naman, yun naman yung isi-set aside natin, i-allocate natin para sa ating sarili. Diba? For yourself. Para balang araw, pag ikaw ay pagod ng magtrabaho, meron ka nang naipon, meron kang naitabi dahil inuna mo munang mag-save bago ka gumastos. Kaya nga, nung nabasa ko yan sa librong ito, sabi ko, ay mali pala yung ginagawa ko dati. Kasi, baka makaka-relate ka lang, ha? Kasi ang ginagawa ko dati, kapag sumasahod ako, binabayaran ko muna yung Meralco, binabayaran ko muna yung renta ng bahay, binabayaran ko muna mga utang, kung anong-ano pa. Kung anong matitira, yun yung iniipon ko. Tapos, kaya nga nung nabasa ko yung librong yan, kasi parang nakakapagod na rin talaga na parang palagi walang ipon, doon ko na-realize na mali pala yung ginagawa ko. And then, dahan-dahan kong ina-apply itong pay God and yourself first. Kasi nga, sabi sa book, if we will apply this pay God and yourself first, talagang we will really prosper. Bakit? Kasi ikaw ang nag-dictate sa pera mo kung saan mo siya dadalhin. Sa sinasabi mo sa pera mo, uunahin mo na kitang ipunin. Bago yung iba na babayaran, di ba? Yung mga due date natin, di ba? Tapos due date, yung mga bills, mga due na, di ba? Kumbaga, yan yung unang concept na natutunan ko sa librong yan. Ngayon, ang nakakatuwa, dito sa book ng IMG and even dito sa IMG mismo, tinuturuan, doon ko nga na-realize na mag-ipon muna, and then, hindi sapat na may ipon lang. Yung iniipon pala natin, kailangan nating mapalago. Doon ko naman naintindihan na paano nga naman mapalago ang pera. Merong itinuturong concept na ang tawag ay Rule of 72 or the power of compounding interest. Noong inintindi ko naman itong power of compounding interest, nagkaroon ako ng idea na marami palang pwedeng paglagyan ng pera kung hindi lang alkansya. Diba? Hindi lang yung sa savings account sa bangko. Marami palang mga available na mga investment options or instruments na mayroong iba't ibang rate of return. Katulad na lamang po ng 4%, mayroong 8%, mayroong mga 12%. So iba-iba po yung mga investment return
na maaari nating kitain sa iba't ibang instruments na yan. Kaya nga, kung nung napansin ko, sabi ko, yung rule of 72, dito pala natin maproproject kung kailan magko-compound ang pera natin. Di ba? Kaya nga, pero dito ako nakafocus, no? Sabi dito, maaaring mag-average or kumita ng average return of 12%. And then, syempre, dito sa power of compounding interest, merong mahalagang note dyan. Sinasabi niya na using this concept, you have to understand and to take note na ang pera ay kailangan ng panahon para dumoble. So at least, kapag ka merong percentage, doon mo maproproject na kung kailan siya magko-compound. So doon sa libro, in example, na merong 12% katulad ng mutual fund. So ngayon, if 12% nga yung maaari natin kitain sa isang instrument katulad ng mutual fund, then our money will compound every 6 years. Kaya nga, sabi ko, nung nabasa ko yung note na kailangan mong matandaan na ang pera ay kailangan ng panahon, so ibig sabihin, using this concept of power of compounding interest, hindi pala mabilisan yung paglago ng pera. Diba? Meron dapat siyang, kumbaga, bigyan lang natin siya ng tamang panahon. At least 5 years or 6 years. Yan yung, kumbaga, parang pinaka-minimum. Ngayon, syempre, habang binabasa, doon pinaliwanag na yung 12% pala, maaari natin kitain nga, isa sa mga instrument na maaaring kitain ang 12% ay through mutual fund. Diba? Nandito ka ba? Diba? Katulad yung si Daisy, diba? Sino pa yung mga first-timers natin dito? Nandito ka ba para malaman mo kung paano ka makapag-invest sa mga malalaking kumpanyang ito? Paano tayo magiging partner sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, katulad ng Jollibee, ng Ayala, ng SM? Ang pinaka-basic na paraan pala is through mutual fund. Kasi, when we say mutual fund investment, meron na itong fund manager. Kumbaga yung fund na yon ay will manage siya. Di ba? So tayo na mga tao, mga investors, ibig sabihin, pag mag-mutual fund investment tayo, nakikibakas lang tayo sa kanya, at tayo yung hindi yung tayo yung mag-iisip kung, maganda ba bang Jollibee bibilhin ngayon? Ayala or PLD, hindi ikaw yung mag-iisip nun, ang fund manager. Kaya nga, doon sa sinabi ko kanina sa inyo na maaari tayong kumita dyan ng 12%, kasi nga naman, yung mga kumpanya na yan, negosyo yan eh. Nakikibakas tayo sa negosyo niya. Kapartner ka niya. Kaya nga, pagkikita sila, you being a shareholder, syempre, meron ka ding allocation of returns based doon sa shares na pagmamay-ari mo. Now, ang kagandahan dito sa IMG, mamaya sasabihin ko sa inyo, alam niyo po ba, dito sa IMG, ayan, tinuruan tayo kung paano tayo magiging ka-partner dito sa mga blue chip companies na to. Ang kagandahan with IMG, mamaya sasabihin ko, no, meron kang automatic, meron tayong paraan para magkaroon ng automatic na mutual fund account. Mamaya, malalaman nyo kung paano. Now, here in IMG, hindi lang tayo basta-basta tinuturuan kung paano mag-ipon. Di ba? Bakit? Kasi, syempre, itong line na to or itong X-curve concept na ito, syempre tinuturuan tayo dito sa IMG kung paano mag-ipon ng tama kasi nag-iipon tayo para doon matupad yung mga pangarap natin, di ba? Wala naman sigurong nag-iipon dito para konti yung perang maipon. Nag-iipon ang isang tao para dumami yung pera niya. Di ba? Kaya nga sinasabi ng X-curve concept na ito na syempre, habang tayo ay tumatagal sa mundong ito, kailangan mapalaki natin yung ipon natin. Tama? Yan yung naintindihan ko. Yan talaga yung pinaka-idea nitong S-curve concept. Alright. Now, syempre, ang mangyayari, habang ikaw ay nag-iipon, ang buhay natin hindi naman perfect. Diba? Hindi naman perfect ang buhay ng isang tao. Meaning, habang nag-iipon ka, paano kung halimbawa, bigla kang kinuha ni Lord? Isipin mo nag-iipon ka ngayon para magkaroon ka ng big savings in the future, para magkaroon ka ng passive income and all. Kaya lang, habang win-workout mo yan, bigla kang kinuha.
Paano kung nangyari ito sa'yo, tapos meron kang malaking responsibility? Paano yung family na umaasa sa'yo? Ang sabi sa libro, dapat meron kang protection or insurance. Di ba? Dapat meron kang protection or insurance para just in case kinuha ka ni Lord, merong pera na maiiwan ang pamilya para sila ay tuloy ang buhay. Kasi kung ito ang mangyayari sa'yo, ikaw, wala na problema kasi exit ka na sa mundong ito. Eh, paano naman ang pamilya mo? Alam ko, mahal mo ang pamilya mo. Tama? Di ba? Yun yung kailangan nating paghandaan. Di ba? Unang senaryo ng buhay. What if, no? What if that will happen to us? At isa pa na kailangan daw nating mapaghandaan based sa libro, which is totoo rin naman, kung tayo naman ay mabuhay ng matagal. Ano ang gagawin mo kung aabutin ka ng 100 years old sa mundong ito? May control ka ba kung hanggang kailan ka lang sa mundong ito? Of course, wala. That's why we need to prepare each scenarios. Diba? Ngayon, ano ang kailangan nating gawin kapag halimbawa naman tayo ay mabubuhay ng matanggal sa mundong ito? Kailangan natin ng investment. We need to protect ourselves. Isipin mo na lang, imagine yourself. Kung 30 ka pa lang ngayon, imagine yourself na 60 ka na, 70 ka na, or kung ikaw ngayon ay 50, imagine yourself 70 ka na or 80 ka na. Meron ka bang pera sa edad mo na yon? Di ba? Bakit? Kailangan mo pa rin ng pera. Bakit? Kapag matanda na hindi nakakain, kailangan pa rin natin kumain. Di ba? Kailangan pa rin nating magdamit. At kailangan natin ng pera para sa maintenance natin. Kasi matanda na, ibig sabihin, kailangan mo ng pera para meron kang pagpa-check up, di ba? Meaning, pagka tayo ay tumanda na, dapat meron na tayong passive income. Passive income na kung saan yung ating pera na ang nagtatrabaho for us. Hindi na yung tayo ang magtatrabaho para sa pera kasi tandaan mo, sabi nga kanina, di ba, ang pinakaunang concept na naintindihan ko talaga dito sa IMG, yung ating pera na kinikita ngayon dahil meron tayong trabaho, ang tawag po dyan ay active income. Kung i-apply kagad natin yung pay God and yourself first na concept na mauna tayong mag-ipon bago tayo gumastos, syempre, naglalaan ka na, nagbi-build up ka na ng yung savings. Darating ang panahon na ikaw ay magkakaroon na ng passive income or ang pera na ang nag-work for you, especially kung yung inipon mo nilagyan or dinamitan mo ng Rule of 72, naghanap ka ng financial instruments, di ba? At siguro isa doon ay yung sa mutual fund or other instruments na merong average return of 12% or more, di ba? Para balang araw, kapag tayo ay matagal nang namumuhay sa mundong ito, yung active income natin ngayon, magiging passive income balang araw, sa darating na panahon. Ang pera na ang nagtatrabaho sa atin. Ngayon, in between itong kukunin tayo ng maaga or mabubuhay ng matagal, maaari din tayong magkasakit. Kaya, paghandaan natin. Bakit kailangan nating mapaghandaan kung tayo ay magkakasakit? Dahil tao lang tayo. Diba? Ang tao, syempre, ang katawan niyan, lalo na kung masyado mong naabuso ngayon dahil sa kakatrabaho mo, malamang sa malamang, babawian ka niyan kung ikaw ay darating na sa iyong mga 40 plus or 50 plus, meron ka na talagang mararamdaman. Kaya, kapag ikaw ay magkasakit, ano ang kailangan mo dyan? Ang solusyon dito ay dapat meron kang proper health care para maproteksyonan mo naman yung ipon mo. Kasi kung halimbawa, meron kasing mga tao na nag-iipon. Isa lang yung pinaglalagyan ng ipon nila. And then, yung ipon na yon ginagamit para pampagamot, ginagamit sa kung saan-saan, so nabubutas yung ipon. Kumbaga, isipin mo, yung ipon mo parang balde na butas. Kahit na maglagay ka ng tubig doon, pero yung balde na yon ay butas, hindi mapupuno. So, ganun dapat yung ating iisipin pagka tayo ay mag-iipon. Yung ipon, meron tayong ipon para sa retirement natin, meron tayong ipon para sa ating healthcare, at meron tayong ipon para sa ating protection or insurance.
Yan ang sinasabi ng X-curve na ito dahil ito ang reality ng buhay. Kaya nga, natutuwa ako sa libro ng IMG dahil doon ko yan naintindihan. Na kailangan, hindi na pala, gusto ko agad mag-invest. Hindi. Ito yung kailangan nating gawin. Diba? Dahil yan yung reality. Ngayon, binibigyan din tayo ng IMG ng tinatawag nating blueprint para ma-build up talaga natin ng tama yung tinatawag nating bahay pinansyal. Kaya nga kapag naintindihan mo na yung concept at gagawin mo, meron ka din parang itong sasabihin ko sa inyo ngayon, para itong module para magkaroon ka ng solid na financial foundation. Ang pinaka-basic na foundation or pinaka-importanting blocks sa bahay pinansyal mo ay itong tinatawag na healthcare. Mahalaga talaga na merong healthcare ang isang tao. Bakit? Kasi mahal magkasakit. Kaya dapat napaghandaan mo or meron ka talagang separate na healthcare. Di ba? At susunod na haligi sa bahay pinansyal mo ay protection. Mahalaga na meron ka talagang insurance para just in case mabubuo pa rin ang bahay pinansyal mo dahil meron namang naging income replacement para sa family mo. At sumunod ang pag-clear out ng mga kautangan. Di ba? Ibig sabihin, pagka bumubuo tayo ng bahay pinansyal, meaning, meron po yung anay na tinatawag. Yun po ang utang. Sige nga, di ba? Maraming mga taong nahihirapan mag-ipon dahil palaging lubog sa utang. Bakit sila palaging lubog sa utang? Dahil hindi nila alam paano nga ba mamamanage yung pera na, di ba, kakarampot na nga lang ang kita, palagi pang ginagasta ang una. So kung halimbawa may utang ngayon, kailangan i-clear out yon. At huwag kang mangutang para pang-invest. Di ba? Para kang kumuha ng bato ang pinangpukpok mo sa ulo mo. At sumunod na kailangan na meron ang isang tao ay emergency fund. Mahalaga yan. Katulad na lamang po nitong pandemic, di ba? Ang tagal-tagal. So kung halimbawa, isa ka sa mga nawalan ng work or may mga kakilala ka na nawalan ng work talaga, di ba? Nung mga first 2 months or first 3 months nung na-lockdown tayo, marami talagang umaray, marami talagang, kumbaga, marami talagang naapektuhan. Bakit? Nawalan ng trabaho eh. Pero kung merong emergency fund ang isang tao, hindi siya maapektuhan. Bakit? Kasi yung emergency fund na tinago niya, yun yung gagamitin para pambili ng pagkain. Ang masakla pa man din dito sa Pilipinas, hindi lang pandemic, pandemic worldwide yan eh. Aside sa pandemic, o tingnan mo, anong nangyari sa atin nung 2 weeks or 1 week ago, di ba? Binagyo, sunod-sunod na bagyo, kawawa, di ba? So, kaya kailangan natin ng emergency fund. Di ba? Hindi dapat tayo maghihintay ng ayuda ng gobyerno para makasurvive. Makakasurvive ka kung meron kang emergency fund. So, at least, sabi sa libro, at least meron kang nakaset aside na 6 months equivalent of your yung equivalent of 6 months expenses ninyong buong pamilya. Nakaset aside yan, nakalagay sa bangko para kung halimbawa may mga emergencies, kukunin mo para gagastusin nyo. Para hindi ka matatrap na naman paulit-ulit mangungutang. Di ba? Magtatrabaho, pambayad ng utang, so wala nang katapusan yun. Alright? So ang pinaka-bubong ng bahay pinansyal natin ay ang investment. Di ba? Yan talaga yung pinaka-bubong. Kaya nga, sabi ng libro, we need to build it right and build it strong. Kumbaga, yan yung blueprint na tinatawag. Yan yung checklist, yan yung module. Kung hindi natin susundin ito, hindi mo mabubuo ng tama ang bahay pinansyal mo. Palagi kang alanganin. Palagi yang babagsak. Kasi kung uunahin natin investment, wala tayo nito. Mga proper foundation, mga importante na mga foundation, importanteng blueprint. Imagine, bahay yan. Bubong lang ang meron. Isang ihip lang, kahit hindi bagyo eh. Wala na, bagsak na yon. Kaya, kung nais mo na magkaroon ng solid na bahay pinansyal, susundin lang natin itong blueprint. Iyan yung concept na itinuturo talaga ng libro. Di ba? Ngayon, nandito ka sa IMG. Paano mo gagawin na magkaroon ka ng solid financial foundation? Ang kagandahan, dahil nandito ka na lang din naman sa IMG community, maaari kang magkaroon ng lahat
ng mga financial needs mo. From your healthcare, may access ka kasi may Kaiser International Health Group. Kailangan mo ng insurance, meron kang Manila Bankers na maaari mong kuhanan ng term life insurance mo. Kailangan mo ng investment, meron kang mutual funds, meron kang 6 na mga mutual fund companies na maaari mong pagpilian at maaari ka pang mag-level up with direct stocks dahil meron kang MyTrade na online trading platform. Di ba? At kung gusto mo pa na mag-diversify ng iyong investment, maaari kang makapag-invest sa real estate. At kung ano-ano pang mga financial needs, halimbawa na lamang gusto mong magkaroon ng memorial services, gusto mong magpa-check up unlimited, or gusto mong magpabata, or gusto mong kumuha ng kotse, marami po yan. Pero kung babalikan po natin yung ating concept, dito sa concept na binibigay, module na binibigay ng IMG, guide para magkaroon ka ng solid financial foundation, meron kang access sa IMG dahil you, being an IMG member, binibigyan ka niya ng access sa mga major providers na yan. Kaya nga, hindi lang basta-basta din access. Kasi kung once na mag-register ka sa IMG, halimbawa katulad ko, 10 years ago, nag-register ako sa IMG. Merong kang 48 benefits na maaari mong ma-enjoy. Hindi ka lang basta-basta nag-member kung hindi meron kang benefits na maaari mong ma-maximize at ma-enjoy dito sa IMG. Sa dami ng mga benefits na yan, alam niyo po ba, 10 years ago, nung nag-join ako sa IMG, wala pa pong ganito. Dati, ang meron lang po ay Kaiser and mutual fund. Pero ngayon, marami nang pwedeng pagpilian. At meron kang 48 na benefits na maaari mo pang, di ba, i-enjoy talaga. Ngayon, syempre, hindi ko po iisa-isahin sa inyo ang mga benefits na ito. Kung ikaw, meron kang kakilala na nag-encourage sa iyo dito na mag-join sa ating learning session for today, ask that person. Ipaisa-isa mo sa kanya. Ang nais ko lang ibahagi sa inyo ngayon, yung mga ilan sa mga top benefits na nagustuhan ko talaga dito sa IMG. Unang-una, actually, ganito po. Yung top 48 benefits natin dito sa IMG, actually, nakategorize po yan sa 3. Education, execution, and entrepreneurship. Kaya nga nakakatuwa dito sa IMG. Hindi ka lang member, you can learn. Bakit? O dito pa nga lang sa ating mga financial education, merong free ebook, may workshop, unlimited na trainings, unlimited na mga kumbaga seminars. Kung nasa labas ka, magbabayad ka, magkano? 2,000, 3,000, 1 hour, 2 hours. But here in IMG, unlimited po yung access mo sa lahat ng mga trainings, seminars about personal finance. And then, of course, execution. Sabi nga natin kanina, may paraan para magkaroon ka ng automatic na mutual fund account. Pagka nag-IMG member ka kasi, ito po yung benefit number 16 mo, di ba? Once na nag-IMG member ka, agad-agad makukuha mo yung benefit number 16. Ano yan? Hindi ko makikita yan, G. Ang benefit number 16 po ay automatic mutual fund shareholder ka na or mutual fund investor ka na dahil meron pong 1,000 na mapupunta doon sa iyong Soldivo Mutual Fund, Soldivo Strategic Growth Fund. Alright. So isa yan sa aking mga, kumbaga parang top benefits na gusto dito. Ano pa? Kung ikaw po ay OFW, di ba? OFW ka ba, Daisy? Di ba? Kung OFW ka, alam mo, talagang concern ng IMG sa'yo. Bakit? Hindi ka lang binibigyan ng concept, hindi ka lang ini-educate, kung hindi, pinoprotektahan ka pa. Anong ibig sabihin? Kasi kung OFW ka, you are covered. Kung halimbawa may nangyaring masama sa'yo, na aksidente ka sa abroad, meron kang coverage. Kung halimbawa man, na merong terorista or acts of terrorism na nakasama ka, di ba? Isa ka sa mga biktima dahil may terrorist attack dun sa bansa kung saan ka nagtatrabaho, merong matatanggap ang family mo. Kung na-aksidente ka, nabalian ka ng kamay, naputulan ka ng paa, kung nawalan ko ng anuman yung parte ng katawan mo, ang nawala, meron po yung value. Bawat parte ng katawan ng isang tao ay may value. Kaya nga, nakakatuwa na ang isang OFW ay talaga namang maaaring
ma-maximize ang tinatawag nating worldwide protection. At isa pa, may additional na feature pa. Ano yon? Yung repatriation service. Anong ibig sabihin ng repatriation service? If you are an OFW at may nangyaring masama sa'yo, di ba? Kinuha ka ni Lord. Siyempre, di ba? Ang gusto ng pamilya, mapapauwi yung bangkay sa Pilipinas para naman makapiling nila sa huling hantungan. Now, kung undocumented ka, kung halimbawa hindi ka member ng OWA, di ba? Hindi naman lahat ng OFW member ng OWA. Paano ka mapapauwi? Paano yun mapapauwi yung katawan? But if you are an IMG member, hindi problema po yun. Dahil meron kang repatriation service, meron ang IMG through Fidelity, sila po yung mag-aayos noong nung bagay na yun na pag-uwi ng katawan sa Pilipinas. Di ba? Yan po ang exclusive na benefit if you are an IMG member. Ano pa? Meron kang access sa mga major provider katulad na lamang po ng Kaiser International Health Group para ikaw ay magkaroon ng Kaiser Saving Program para meron kang iyong healthcare account. At kung nais mong dagdagan yung iyong mutual fund, meron kang maaring pagpipilian pa na mag-enjoy ka naman dito ng zero load fee. Tandaan mo, benefit number 19, zero load fee ka sa iyong mutual fund investment. Kasi kung hindi ka IMG member, diretso ka sa mga mutual fund companies, palagi ka nilang babawasan ng sales load. Diba? Pinaka-maximum ay 3.5% per transaction. But if you're an IMG member, you will enjoy this benefit. Kahit ba every week ka maghuhulog, magta-top up sa iyong mutual fund, zero load fee yun. Ano pa? Marami pa po yan. Marami pa po, kaya nga kapag ikaw ay mag-enroll sa IMG, magkakaroon ka ng ganitong portal na katulad sa akin. So ito po yung tunay ko na pangalan, di ba? Yan po yung code ko. And then, ito yung nakakatuwang IMG portal mo. Nakikita mo dito yung ilan sa mga benefits mo. Yung ilan sa 48 benefits, nandito sa iyong IMG portal. Yung automatic na mutual fund sa Soldivo, nandyan yan. Kaya nga kung gusto mo na magdagdag na magdagdag, i-click mo lang ito, tapos mag-add to cart ka palagi dyan. Ano pa? Maaari ka din na magkaroon ng free na frame, di ba? Dahil meron kang libre na 2 frame sa isang taon. Ano pa? Nagbabala ka bang bumili ng kotse ngayon? Kung sure buyer ka na, i-click to card mo na yan dito. I-avail mo na. Malaki po ang discount. Isa sa mga nagbigay ng testimony, nakatipid siya ng 158,000 sa car purchase niya, maximizing this IMG Auto Program. Di ba? So ang IMG, hindi lang po siya sa isang industry na pang healthcare, insurance, or kung ano man. Financial distribution ang International Marketing Group. Di ba? Ang IMG po, hindi yan insurance company. Hindi po yan investment company. Hindi po yan networking company. Ang IMG po ay isang financial distribution dahil bawat financial need ng tao nandyan sa IMG. Kaya nga pag IMG member ka, meron kang katulad ditong ating IMG portal at marami ka pang pwede ditong matingnan, mabasa, mapanood, lalo na dito sa iyong resources, nandyan yung mga e-workshops na madagdagan pa yung kaalaman mo, sasabihin mo, ay, nabitin ako doon sa explanation sa mutual fund. Nandyan po yan sa ating e-workshops. Ay, nabitin ako sa ganito para gusto ko pang malaman. Nandito po yan sa resources mo. Di ba? Kaya kapag nag-enroll ka, i-maximize mo yung benefits mo. 48 benefits po yun. Now, ano pa yung nagustuhan ko with IMG? Dahil dito sa IMG, sabi ko nga, nakategorize po yan sa 3, education, execution, and entrepreneurship. Ako po, alam niyo po ba, last year, nag-full-time na po ako as an IMG entrepreneur. And the good thing, syempre pag negosyante tayo, gusto natin makita kaagad kung saan natin pwedeng kunin, pwedeng i-withdraw yung ating kita sa negosyo. Alam niyo po ba, nilaunch po ng IMG itong tinatawag naming Neura Cash, na kung saan
Diyan na po natin makikita, makukuha, mawi-withdraw, at even, halimbawa, hindi mo na yan ilalabas kasi pandagdag mo na yan doon sa investment mo, diyan po ang Neuracash. Kaya nga doon sa mga tao, ay, baka hindi ko kakayanin yung investment, pwede po bang isang beses lang maghulog sa mutual fund? Paano po kung hindi ko na mahuhulugan yung aking Kaiser? Hello, ING member ka, meron kang negosyo, buksan mo na lang. Yun. Pag ING member ka, hindi ka lang nagmi-mutual fund. Pag ING member ka, hindi ka lang merong saving program. Pag ING member ka, meron kang negosyo. Para pag merong laman ang negosyo mo dito, merong laman ang Neuracash mo, pandagdag mo yan sa solivo mo, pangdagdag mo yan dun sa Kaiser Saving Program mo, pangbili mo ng kotse yan, di ba? Pangbili mo ng insurance yan. May negosyo ka eh. May income ka eh. Ngayon, paano gagawin ang negosyo? Another training yan. Kaya kung nais mo, mag-enroll ka na para maturuan ka, ma-guide ka paano talaga mabuksan yung negosyo mo na yan. Alright, ano pa? Siyempre, marami po yan, no? Marami po yan, but here in our IMG portal, siyempre, meron po ditong pintuan din, katulad ditong Kaiser International, di ba? Na kung saan, yan po yung saving program natin. Yung saving program ng Kaiser, yung Ultimate Kaiser Health Builder na yan, this is the saving program that solves the 3Fs of life. Anong sinabi ng concept kanina? Natandaan niyo po ba? Di ba? Anong sabi niya? Yung kailangan nating mapaghandaan. Unang-una, what if you die too soon? Ang sabi sa libro, kailangan meron tayong insurance. Ang Kaiser Saving Program mo, meron tayong insurance dyan. Di ba? Ano pa ang next na kailangan nating mapaghandaan? What if we live too long? Ano ang kailangan? Anong solusyon? Dapat may investment tayo. Ang Kaiser Saving Program ko, meron akong investment dyan. Ano pa ang sunod na kailangan nating mapaghandaan sa buhay? What if magkasakit tayo? Ano ang dapat na solusyon? Healthcare. Yan ang primary feature, main component nitong Kaiser Saving Program natin. That's why ito nga din ang Kaiser ang saving program na kinuha ni Sharon Cuneta kahit mayaman na siya. Bakit? Ang sabi nga ni Sharon Cuneta, 'di ba? Kahit na maputi ang buhok niya, merong Kaiser Saving Program na aagapay sa kanya. 'Di ba? So yun po ang ating book sharing for today.